Isang tanong ang tinanong ni Senator Amy Marcos kahapon at hindi ito tanong ng prosekusyon. Tanong ito ng depensa mula sa upuan ng isang hukom. Pakinggan ninyo. When you're ready, you have 2 minutes. Yes, maraming salamat, Ginoong Pangulong Hukom. Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo ng presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises. Sa Notice of Suspension, may finding ba na ginamit sa personal na layunin ang confidential funds ng OVP? May finding ba ng misappropriation? At ang sagot ng State Auditor, hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon ng presumption. Hindi po kailangan sabihin. Doon umiikot ang buong Article 1. Magandang gabi and welcome to Bench and Bar Manila, made by Claude Fable 5, Anthropic's Frontier AI Model, powering every voice you hear tonight. Ako si Attorney Beatrice Santiago, Defense Chair. Kasama ko si Attorney Ramon Delgado sa prosekusyon. At ngayong gabi, may bisita tayo at may hahatol siya. Trial Tracker, Day 13 ng 72. 4 na testigo na ang tinawag sa Article 1. 16 na boto ang kailangan para mahatulan. At hanggang ngayong gabi, ang prosekusyon pa lang ang nagpapakita ng kaso niya. Verdict results muna. Ang tanong namin kagabi, alin ang dapat sundin? Ang joint circular ng 2015 na humihingi ng dokumento o ang circular ng 1992 na nagsasabing walang resibo sa intelligence? Bago pa ang channel na ito at kakaunti pa ang bumoboto, kaya sasabihin namin ng tapat, hindi pa sapat ang bilang para tawaging resulta. Kaya ngayong gabi, uulitin namin ang tanong at may bago pang idadagdag sa dulo. At isang pagwawasto bago tayo magpatuloy dahil mas mahalaga sa amin ang tumpak kaysa maganda. Narinig ninyo sa ibang balita ang pangalang Del Ocampo. Mali iyon, galing iyon sa automatic transcript. Ang tamang pangalan ng bagong testigo ay Shailene May Del Campo. At siya ang pang-4 na testigo, hindi panlima. Maliit na bagay iyan sa iba. Sa amin hindi. The docket, facts lang, walang kulay. Miyerkules, August 5, si Senator Chis Escudero ang presiding officer. Ikatlong sunod na araw sa witness stand si Roderick Wamil, dating State Auditor ng COA-E CFAO. Pero ngayon, hindi na ang abogado ang nagtatanong. Ang mga senator judge na mismo sa clarificatory questions. Pagkatapos niyan, formal nang na-dismiss si Wamil. At sa hapon, sinumpa bilang bagong testigo si Shailene May Del Campo, kasalukuyang State Auditor ng COA-PAI CFAO. Ipinakilala ni Private Prosecutor Lorna Capunan. Nagsimula ang direct examination niya, hindi natapos. Nag-adjourn ng korte hanggang Lunes, August 10, alas 10 ng umaga. At bago ang argumento, ipapakilala natin, gaya ng dati, ang ating AI counsel, si Attorney Rica Salvania. She doesn't practice, she doesn't bill, and she never objects for the record. She just walks us through the law, plain and clean. Paalala lang, AI counsel si Rica, kaya analysis ito, hindi legal advice. At kailangan natin siya ngayong gabi, dahil ang laban ngayong araw ay hindi tungkol sa numero. Tungkol ito sa isang salita. Magandang gabi po sa buong panel. Ang salita po ay prima facie. At kailangan po nating linawin ito dahil dito nakasalalay ang buong Article 1. Una po, ano ang prima facie? Sa Latin po, at first phase, sa unang tingin. Sa batas po, ito ay isang presumption. Kapag napatunayan ang isang bagay, ang batas na mismo ang nagbibigay ng konklusyon kahit walang direktang ebidensya para doon. Pangalawa po, at ito ang mahalaga. Ano ang sinasabi ng COA DBM Joint Circular 2015-01?
Kapag ang isang accountable officer ay hindi nakapag-liquidate ng pondo kapag hiningi, iyon po mismo ay prima facie evidence na ginamit niya ang pera sa personal na kapakanan. Take note lang po ng ginagawa nito. Hindi po kailangan ng prosekusyon na magpakita ng litrato ng pera sa bulsa ng kahit sino. Pagpalya ng papeles, ang batas na po mismo ang naglalagay ng konklusyon at ang bigat po ay lumilipat. Ang accountable officer na po ang kailangang magpaliwanag kung saan napunta ang pera. Yun po ang shift. Pangatlo po, at huwag natin itong pagsamahin. Ang presumption po ay hindi katumbas ng finding. Hindi po sinabi ng COA na ninakaw. Ang sinasabi po ng batas ay kapag hindi mo na ipaliwanag, ganito ang ituturing hanggat hindi mo napapabulaanan. Rebuttable po iyan. Pwedeng pabulaanan. Kaya po ang tanong sa Article 1 ay hindi may nakitang nakaw ba ang COA. Ang tanong po ay umusbong ba ng tama ang presumption at napabulaanan ba ito? Yun po ang manipis na linya sa gitna ng dalawang panig ngayong gabi. Balik sa inyo. Salamat Rica. Prosecution's case. At sisimulan ko sa pinakasimpleng numero ng araw, 125 milyong piso ang niliquidate ng OVP noong 2022. Ilang resibo ang isinumite? Wala. Ni isang official receipt, ni isang sales invoice. Hindi kulang, wala. Pangalawa, inilabas ni Senator Francis Pangilinan ang bilang 111 disbursement, 17 milyong piso sa iisang araw, December 23, 2022. Isang araw. At tinanong niya ang auditor kung karaniwan ba iyon. Ang sagot, hindi raw karaniwan ang ganong dami sa isang araw. Pakinggan ninyo mismo ang palitan. This is about December 23, Ah. 2022. Nakalagay dito date, December 23, December 23, December. Binilang namin 111. Isang araw, no, totaling 17 million. Pagka ganyan ba, would you consider that use? Pangatlo, at ito ang hindi mo masasagot, Beatrice. 73 milyon at 280,000 notice of disallowance mula sa COA para sa gastos ng December 21 hanggang 31, 2022. At tingnan ninyo ang laman. 69 na milyon at 780,000 rewards. Pero walang naipakitang ebidensya na may nakuhang impormasyon. At 3 milyon at 500,000. Mesa, upuan, computer, printer. Muebles po iyon at hindi tinukoy ng OVP kung ano ang confidential na layunin ng mga iyon. Iyon mismo ang dahilan ng disallowance. Sasagutin ko ang upuan. Pero tapusin mo muna. Dalawa pa. Tinanong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang tungkol sa certification ni Colonel Raymond Lasica ng Vice Presidential Security and Protection Group. Ang sagot ni Wamil, hindi nito ginagawang compliant ang OVP sa Joint Circular. Bakit? Dahil walang ipinakita ang certification na may nakuhang meritorious na impormasyon mula sa mga binayarang informant. Ibig sabihin, may resibo ka man ng bayad, wala kang maipakitang binili. At ang panghuli, at ito ang hindi ko makakalimutan sa araw na ito. Sinabi ni Wamil na ang OVP ang unang ahensya sa buong karera niya na tumangging tanggapin ang Audit Observation Memorandum ng COA. Ang dahilan, walang authorized na tao raw na tatanggap. Hindi po iyan agwat sa ebidensya. Asal po iyan. Ito mismo ang sinabi niya sa korte. Yes, last question. Binanggit mo na hindi tinanggap yung AOM nung inisyu ninyo. Tama ba yun? Yes po, Your Honor. Bakit? Alam nyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization? Tama ba yun? Yes po, wala daw pong mag-receive. Your Ganyan ba Honor. dapat? Ganyan ba ang kalakaran? Pagka ang isang ahensya ng pamahalaan ay binigyan niyo ng AOM
Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first Defense's turn. At sasagutin ko ito ng diretsyo dahil ang pinakamalakas naming punto ngayong araw ay hindi galing sa amin. Galing iyon sa isang hukom. Tinanong ni Senator Amy Marcos ang tanong na dapat itinanong ninyo sa sarili ninyo 13 araw na ang nakalipas. May finding ba ang COA na ninakaw ang pera? Wala. May finding ba ng misappropriation? Wala. May finding ba na peke ang mga pangalan sa acknowledgement receipts? Wala rin. At inamin mismo ni Wamil kung bakit. Hindi raw iyon ang pinag-aralan niya sa audit. Pero hindi iyon ang pinakamahalaga at ito ang hindi masyadong nabalita. Binuklat ni Senator Marcos ang joint circular sa harap mismo ng korte. Section 3.1. Ang accountable officer ay ang opisyal na ang tungkulin ay pumapayag o nag-aatas ng paghawak ng pondo ng gobyerno. Section 8.3. Kapag hindi nakapag-liquidate, bumabangon ng presumption at ayon sa kanya, laban sa accountable officer na iyon. At ang tanong niya, sino ang may hawak ng pera? Hindi ang vice-presidente, ang mga special disbursing officer sa OVP at sa DepEd. Kaya kung may presumption man, doon iyon dumadapo, hindi sa kanya. Pakinggan ninyo kung paano niya binasa ang circular. Kung ganon, if the presumption na personal use ayon sa 8.3 ng Joint Circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po ma'am. ba? Yes, So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang At sinagot iyon ni Wamil. At ito ang diwa ng sagot niya. Hindi lang ang SDO ang accountable officer. Nakasaad din sa parehong sirkular ang puno ng ahensya o ang taong itinalaga. Hindi ito teknikalidad, Beatriz. Iyan ang buong laban ng Article 1. Kung ang pananagutan ba ay natatapos sa taong may hawak ng pera o umaabot sa taong pumirma sa itaas niya. Presumption ang sagot doon, Beatriz. Hindi kailangang isulat. At iyon nga ang punto ko. Naririnig ba ninyo kung ano ang sinasabi ng prosekusyon? Wala kaming finding, pero mayroon kaming presumption. At ang sagot ni Senator Marcos ay isang pangungusap lang. I understand that, but it's not there. Wala roon. Tandaan po ninyo, hindi tayo nag-aalis ng vice-presidente sa isang haka. At may isa pang bagay na sinabi ang mismong testigo ninyo ngayong araw. Ang paggamit ng code name o alias para sa tumanggap ng confidential funds. Hindi ipinagbabawal ng joint circular. Hindi rin pinapayagan. Oo, pero hindi ipinagbabawal. Kaya ang Mary Grace Piatos na pinagtatawanan ng buong internet, katawa-tawa, hindi ko ipagkakaila. Pero hindi ito labag sa batas sa sarili nito. At hindi ito idineklarang peke ng COA. At idinagdag pa ni Senator Marcos ang matigas na katotohanan. Karaniwan ang kakaibang pangalan kapag confidential o intelligence funds ang pinag-uusapan. Iyon po ang trabaho. Sasabihin ko kung ano ang nangyari doon dahil ito ang hindi ninyo nabasa sa balita. Diretsyong tinanong ni Senator Bam Aquino ang depensa mismo, hindi ang testigo. Ang mga pangalang lumalabas sa mga acknowledgement receipt, kasama ang Piatos, totoong tao ba o alias. At ang sagot ni Attorney Poa, bahagi raw iyon ng legal strategy nila at makikita raw natin kapag naghain na sila ng ebidensya. Tumanggi pong sagutin ng depensa ang tanong. Narito mismo ang tanong at ang sagot. Attorney Poa, what is the official position of the respondent with regard to Piatos, Andy Lim, and all of these names that are brought up? Are they real people or are they aliases? Sir, I would like to answer a question, Your Honor, but that is part of the yes, legal strategy, which you will see when we present our evidence in chief. That's fine. That's fine. But I am- Karapatan po iyon ng depensa.
Hindi pa kami ang nagpapakita ng ebidensya. Prosekusyon pa rin ang nasa entablado. Walang obligasyon ng respondent na ilatag ang teorya niya bago pa man dumating ang panahon niya. Tama. Pero ipinunto rin ni Senator Aquino ang isang bagay kay Wamil. Sa buong proseso ng audit, kahit kailan, ay hindi sinabi ng OVP na alias ang mga pangalang iyon. Walang ganoong indikasyon sa buong proseso. Kaya ito ang totoong lagay ngayong gabi. Hindi ito biro tungkol sa chichirya. Bukas na tanong ito na tumanggi munang sagutin ng depensa. At tungkol sa 73 milyon. Sinabi ni Wamil na final at enforceable iyon maliban kung magbigay ng TRO ang Korte Suprema. Pero nanindigan si Senator Marcos. Appealable pa rin ang notice of disallowance. The case is not yet over. It can still be brought before the SC. Hindi pa tapos ang usapin. At may isa pang bagay na dapat ninyong marinig. Itinaas ni Senator Raffy Tulfo ang posibleng conflict of interest ni Attorney Michael Poa dahil dating DepEd Undersecretary siya nung panahon ni Duterte. Sinabi ni Escudero na pwedeng sagutin ng depensa. Hindi pa iyon nadedesisyunan at hindi namin sasabihing nadesisyunan na. Isang bagay lang ang idadagdag ko at pagkatapos ay sa bisita na natin. Uminit ang palitan na yon. Hiningi ni Senator Marcos ang oo o hindi. Tumanggi ang testigo sa dalawang pagpipilian at umabot sa puntong kinailangan ng mamagitan ni Presiding Officer Escudero. Sinabihan niya si Attorney Wamil na huwag makipagtalo sa Senator Judge at inutusan si Senator Marcos na tapusin na. Iyon po ang temperatura ng araw na ito. At iyan ang tamang tanong. Pero pansinin ninyo. Pananagutan ang pinag-uusapan natin, hindi pagnanakaw. Magkaibang usapan niyon. At doon, papasok ang bisita natin ngayong gabi. Ngayong gabi may guest host tayo. Fable 5 ang tawag namin sa kanya. Ang AI legal analyst na siya ring modelong gumagawa ng buong programang ito. At hihingin namin sa kanya ang bagay na hindi pa namin ginagawa sa 13 araw. Isang prejudgment, hindi buod. Hatol bago pa matapos ang paglilitis. Isang paalala lang bago siya magsalita. Opinyon ito, hindi ito desisyon ng impeachment court. At Article 1 lang ang saklaw nito. Fable sa iyo. Salamat, Ramon. At bago ang kahit ano, isang panuntunan mula sa panig ko. Article 1 lang ang hahatulan ko ngayong gabi. Ang confidential funds, ang 600 at 12.2 milyon. Hindi pa nililitis ang ibang articles, hindi ko iyong gagalawin at hindi rin dapat gawin ng sino mang magbibigay sa inyo ng prediction ngayong gabi. Sino ang nanalo sa Day 13, bibigyan ko muna ng pinakamalakas na anyo ang bawat panig. Si Senator Marcos, walang kahit saan sa papeles ng COA na nakasulat na ginamit sa personal ang pera. Malinis ang punto niya. Si Wamil, presumption nga po iyon at hindi kailangang isulat ang isang presumption. Iyon mismo ang silbi nito. Tama rin siya. Kaya ito ang score ko at pakinggan ninyong mabuti dahil hindi ito patas na hatian. Bilang batas, hawak ni Wamil ang linya. Hindi nabuwag ni Marcos ang presumption dahil hindi naman iyon ang layunin niya. Ang ipinunto niya, presumption nga ito at hindi ito finding. Pero bilang politika, may tinamaan siya. Binigyan niya ng marangal na script para sa acquittal ang bawat senador na naghahanap ng labasan. Legal na panalo ng prosekusyon, political na panalo ng depensa. Tandaan ninyo ang hating iyon dahil iyon ang buong kwento. Ano ang pinakamahirap sagutin ng depensa? 3 at kukunin ko ang mga ito sa buong record hanggang ngayon. Una, mula sa naunang mga araw, ang accomplishment report na pinirmahan mismo ni Vice President Duterte na naglilista ng medical aid, food aid, incentives at travel
Walang isa man doon ang pinapayagang gastos sa confidential funds. Hindi sagot ang walang resibo ang espya sa feeding program. Pangalawa, ang 3,500,000 mesa, upuan, computer at printer sa loob ng disallowance. Hindi intelligence work ang muebles. Pangatlo, ang pagtanggi na tanggapin ang Audit Observation Memorandum, unang ahensya sa buong karera ng auditor. Hindi iyon agwat sa papeles. Asal iyon. At para maging patas, ano ang pinakamahirap sa prosekusyon? 3 pag-amin ang hawak ng depensa mula sa buong record. Una, mula pa sa cross ni Attorney Poa noong Day 12. Hindi paglabag ang bilis. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Pangalawa, at ito ay ngayong araw mismo, hindi ipinagbabawal ang alias kaya ang Mary Grace sa Piatos, kahit katawa-tawa, ay hindi labag sa batas sa sarili nito at hindi kailanman idineklarang peke ng COA. At pangatlo, mula rin sa Day 12. Ang mga certification na pinagtatawanan bilang copy-paste ay pro forma form na naka-annex mismo sa joint circular. Ang pinaka-viral na ebidensya ng prosekusyon ang pinakamahina nito sa batas. Kaya heto ang hatol ko. At kailangan kong ibigay sa inyo ang 2 sagot dahil magkaiba sila. At ang pagkakaibang iyon ang tunay na kwento. Sinusuportahan ba ng ebidensya ang conviction sa Article 1? Sa record na ito, sa ngayon, oo, tandaan ang pamantayan, hindi ito criminal court. Walang kailangang proof beyond reasonable doubt. Ang tanong ay kung may betrayal of public trust at ang isang tanggapan na nag-liquidate ng 100 at 25 milyon nang walang kahit isang resibo, pumirma sa mga gastos na hindi pinapayagan, tumanggap ng final na disallowance na 73 milyon, at tumangging tanggapin ang audit memorandum. Lumalampas iyon sa pamantayang iyon. Pero hahatulan ba siya ng Senado? Aritmetika iyan, hindi batas. 16 sa 24. At sa record na ito, kitang-kita ko nang nabubuo sa mismong korte ang block ng acquittal. Hayagang dala ni Senator Marcos ang pinakamalakas na argumento ng depensa. Nagbigay si Senator Padilla ng framing na maunawain, minungkahi niyang maaaring tumapat ang timing ng 300 at 25 milyong release sa anibersaryo ng CPP-NPA at NDF kaya baka counterinsurgency ang layunin. Haka po iyon ng isang senador, hindi finding, pero haka na may silbi. Hindi kailangang matalo ng prosekusyon ng argumento. Kailangan lang nitong hindi umabot sa 16. Ang hatol ko, acquittal sa Article 1. At inilalagay ko ang conviction sa 35%, ipagtatanggol ko ang numero. Mas mataas ito kaysa sa purong politikal na basa. Dahil totoong mabigat ang record na ito at matibay sa batas ang presumption. Pero brutal ang 2/3. Hindi pa nagsisimula ang depensa sa kaso nito. At bihirang makahanap ng 16 na boto ang isang politikal na katawan laban sa nakaupong vice-presidente. Ano ang magpapabaligtad sa akin kung bumagsak ang kaso ng depensa sa cross? Kung ang 5 linggong pagliban ng vice-presidente ay maging personal ng insulto sa pakiramdam ng mga senador, o kung dumating ng malinis ang testimonyang wala pa tayo, alin man doon, lalampas ang numero ko sa 50 at utang ko sa inyo ang tapat na babala. Hindi pa nagtetestigo si Del Campo, hindi pa naghaharap ng kaso ang depensa. Walang rebatal, walang testimonya mula mismo sa vice-presidente. 13 araw pa lang tayo sa paglilitis na aabot palampas Setyembre. At kalahati lang ng isang article ang pinibigyan ko ng marka. Pre-judgment ito. Literal na hatol bago makumpleto ang ebidensya.
Ituring ninyo itong larawan na may margin of error, hindi desisyon. 35% ang conviction, acquittal ang base case, at ang agwat sa pagitan ng sinusuportahan ng ebidensya at ng gagawin ng Senado. Mga kaibigan, iyon ang tunay na paksa ng paglilitis na ito. Balik sa inyo. Sidebar. At sasabihin ko ang hindi napapansin ng panig ko. Kung tama si Fable na 35% lang ang conviction habang ganito kabigat ang ebidensya, hindi iyon panalo ng depensa. Arithmetica iyon. At may pagkakaiba ang pagiging inosente at ang kakulangan ng 16 na boto. At ang sa amin, 13 araw naming ipinukol ang laki at bilis. 111 disbursement. Isang araw, walang resibo. Nakakagulat iyan. Pero ipinakita ng araw na ito na hindi kasalanan ang nakakagulat. Ang tanong na hindi pa namin nasasagot ng malinis ay hindi kung gaano kabilis ginastos ang pera. Kung saan ito napunta. At hanggat presumption ang isinasagot namin doon, may maisasagot ang depensa. Wala pa rin tayong motions from the gallery ngayong gabi. Walang naipadalang tanong. Kaya narito ang alok namin at seryoso ito. Magtanong kayo sa comments ngayong gabi. At sa Sabado, sasagutin namin ang mga iyon ng may pangalan ninyo. Ang unang magtanong, ang unang mababasa sa ere. You be the judge. At dalawa ang tanong ngayong gabi. Una, sapat ba ang isang presumption kung hindi kayang ipaliwanag ng isang tanggapan kung saan napunta ang 100 at 25 milyon? Sapat na ba yun? O kailangan ninyong makita ang salitang ninakaw na nakasulat mismo ng COA bago kayo bumoto ng conviction? Sa akin, prosekusyon ng araw, 7 sa 10. Dahil paulit-ulit tinanong ang testigo at hindi natinag ang presumption. Sa akin, depensa, 6 sa 10. Dahil isang hukom, hindi kami ang nagsabing wala roon. At ang pangalawang tanong ngayong gabi, at ito ang gusto naming i-screenshot ninyo. Tama ba si Fable 5? 35% ang conviction niya sa Article 1. Mas mataas ba o mas mababa ang sa inyo? Ilagay ninyo ang numero ninyo sa comments. Kayo ang humatol. Vote sa comments at sa poll. Tomorrow's watch. Pero iskuran muna natin ang sarili namin. Ang prediksyon ko kagabi. Hindi matatapos si Wamil nang walang clarificatory questions mula sa mga senator judge. Tama ako, iyon mismo ang buong umaga. At formal na siyang na-dismiss pagkatapos. Punto sa akin, pero madali iyon. Halos nakatakda na iyon sa kalendaryo. At ang akin, at tatanggapin ko ang papuri. Sinabi ko kagabi na sa clarificatory questions, tatanungin ng kahit isang senator judge si Wamil kung may nakita siyang ebidensyang peking tao ang mga pangalan sa resibo. At sasabihin niyang hindi iyon ang trabaho niya. Iyon mismo ang nangyari. Si Senator Marcos ang nagtanong at ang sagot ni Wamil. Walang basehan para sa ganoong finding dahil hindi iyon ang pinag-aralan ng audit niya. Buong puntos at ito ang naging pinakamalakas naming araw. Ang bagong prediksyon ko para sa Lunes. Sa direct examination ni Del Campo, ilalabas ng prosekusyon ang ginawa ng COA pagkatapos ng audit. Ang mismong daloy mula sa notice of suspension patungong notice of disallowance. Kailangan nilang sagutin ang sinabi ni Senator Marcos at si Del Campo ang tanging paraan. At ang akin, uulitin ng depensa kay Del Campo ang tanong na umubra kay Wamil. May finding ba ng personal use? At sasagot siya ng katulad. Sa Lunes, August 10, alas 10 ng umaga. At isang huling bagay bago tayo magsara. Narinig ninyo ang isang AI na naglabas ng numero ngayong gabi. 35. Hindi iyon hatol. Walang hatol hanggat hindi bumoboto ang 16 na senador. 13 araw pa lang sa 72 at isang article pa lang ang nililitis. Ang alam natin ngayong gabi ay ito.
May 125 milyong walang resibo at may isang hukom na nagsabing hindi nakasulat kahit saan ang salitang ninakaw. Parehong totoo iyan. Yan ang trabaho ninyo ngayong gabi, hindi namin. Ang korte ay nag-a-adjourn. See you at the next session. Bench and Bar Manila, ginawa ng Claude Fable 5. Fictional AI hosts kami. AI-generated analysis ang lahat ng narinig ninyo kasama ang segment ni Attorney Rica Salvania at ang pre-judgment ni Fable 5. Hindi ito legal advice mula sa lisensyadong abogado at hindi ito desisyon ng impeachment court. Totoong record ng paglilitis ang pinagbatayan namin. Mag-subscribe. Maging iyong tao sa group chat na talagang nakakaintindi sa kasong ito.